Find the GCF. Meron tayong gagamitin na method para ma-determine mo na best trick pala siya, best method para sa pagkuha ng GCF, lalo na kapag large numbers. Before ko sasabihin, gusto ko munang i-enumerate yung mga methods. Actually, maraming mga paraan para makuha ang GCF. Isa na dyan ang listing method. Then, meron ding prime factorization. Then, meron ding yung basket method. Meron ding Euclidean algorithm method at iba pa. Pero sa ngayon, ito yung gagamitin natin. Yan. Ang Euclidean algorithm. Okay, umpisahan ko na. First, kopyahin ko muna tong smaller number. So sa dalawa, 77 and 98. Okay, ikokopya ko yung 77. Then, sa 98, ilan ba dyan ang 77? Halimbawa, isa lang ba ang pwedeng makuha natin? Isang 77 lang ba sa 98? Or dalawang 77? Kasi pag dalawang 77, pag i-add mo yan, 154 na. So, sumobra na sa 98. So, ibig sabihin, 1 lang siya. Okay? Isang 77 lang sa 98. So, i-times 1 natin yan. 77 times 1 plus. So, ilan ang kulang para magiging 98? So, ipag-minus natin si 77. So, 1 and then 2. Okay. 21 yan. So, ibig sabihin, yan si 21, ilagay natin dyan. Yan. Okay. Then, ito si 21. O, diba? 77 plus 21, 98. O, 98 yan. Okay. Then, dito, i-copy natin yung 21. Then, sa 21, ilan ba ang ilang beses ba si 21 kay 77? So, halimbawa, 21 plus 21 equals 42. Ay, 42 pa lang. Baka aabot kay 77. Plus 21. So, 3, 6. Baka aabotin kay 21, 77. Be? 84. Ay, lumagpas na siya. 84 na kasi yan. So, ibig sabihin, hindi natin niya isasali. Ibig sabihin, tatlong 21 lang. So, meaning, 1, 2, 3 na 21 plus, kasi 63 man yan, 63. Tapos, 77, ipapaabot natin ito kay 77. So, ibig sabihin, since 63 yung tatlong 21, di ba 63, i-minus mo yan kay 77. Okay, 1, yan, okay, 14. So, ibig sabihin, 14 na lang yung kulang para maging 77. Okay? Now, ito naman ang kukopyahin, si 14. I-copy sa 14. So, ilang 21 ba? O ilan bang 14 kay 21? So, kung kung mag 14 plus 14, 28 naman siya. So, hindi na pwede kasi 14 lang naman siya. So, ibig sabihin, isa lang siya. Plus,
Yung 21, i-minus natin minusan natin ng 14 si 21. So, 14, that's 7. So, ito 7. Okay. Now, kupihin naman natin ito si 7. Okay? 7. So, ilan bang 7 ang 14? Diba? 7 plus 7 is 14. Tamang-tama. Times 2 yan. Kasi 14. 14 man yan, no? So, ilan ang kulang para magiging 14? 7 times 2 is 14. So, wala lang kulang, di ba? Tamang-tama lang siya, meaning 0 ang susunod. 0 kasi tumama man lang siya, oh. Exactly 14. Wala nang sobra, walang kulang. So, we ended up with 0. Meaning, the GCF is 7. Ito yung GCF natin. O, di ba? So, number 2, the given numbers are 273 and 95. First, syempre, yung smaller number, copy. So, ilang beses ba ipag-add natin si 95 para aabot ng hindi sosobra ng 273? So mag-manual tayo. 95 plus 95. 190 plus 95. Mag-continue tayo kasi 190 pa man yan at yung larger number dito is 273. So 5, 18, 285. Ay, sumobra siya ng 285, meaning hindi na natin yan isasali. Dalawang 95 ang ilalagay natin. So meaning, ang 95 times 2 plus. So since 190 man ang 95 times 2, ilan ang sobra para magiging 273? So 273 minus 190. O yan yung sinusunod ko. Minus yan, ha? 3. Then syempre, borrow 83. So plus 83. 190 plus 83, the sum is 273. Continue tayo kasi hindi pa man yan 0. 83 pa man yan. So, i-copy si 83. And then, obvious na obvious kasi magkalapit man lang yung 95 at 83. So, ibig sabihin, isa lang siya. 1. So, ano ang sobra? 95 minus 83. Oh, ito yung sobra. Okay. Plus 12. 12 yung i-add para maging 95. O hindi pa rin yan 0. So, continue pa rin tayo. 12. So, ilan ba ang 12 sa 83? Ito naman yung i-follow niya. So, 12. Mag-times na lang ako diretso. Okay, 12 times 7. Be? Kung 7, ay 84 man. Sumobra siya ng isa. So, meaning, times 6 lang. Kasi pag 12 times 6, 72. Oh, hanggang dyan lang man siya. Hindi siya lumagpas ng 83. Sige. B6 times 6. Kasi 72 man. Plus, so ano ang idadagdag natin para magiging 83? So, 83
minus 72. Okay, 11. Okay, 11. So, 11. Copy na naman ulit. So, ilan bang 11? Sa 12, syempre, isa lang. Kasi 12 o konti lang yung difference nila. So, 11 times 1. So, ilan ang sobra para magiging 12? Syempre, 1. Okay. Wala pa rin 0. Hindi pa rin yan 0. So, ito naman, copy the 1. Then, ilang beses ba ang 1 sa 11? Ito, syempre, 11. May sobra pa ba para magiging 11? Or may kulang? Di syempre, 0. 0 na tayo. Wala namang sobra. 1 times 11 is 11. Ito man yung sinusunod natin. Ibig sabihin, our GCF is 1. Yan yung GCF natin. Sa number 3 na tayo. Do the same steps. So, kopyahin na naman yung smaller number, which is 612 times. So, ilang 612 ba ang 924? Try natin. 612 plus 612 equals 1,224. Lumagpas na, hindi siya applicable. Once lang siya. Ibig sabihin, once lang. Kasi pag dalawa, aabot man ng 1,224. Hindi man 900 plus. Okay. 1, lalagay, plus. Ilan ang idagdag natin para maging 924? So, ito lang gagawin natin. $612. Tapos i-minus 924. So, 2, then 1, and then 3. So, yung 312 ilagay dito. O, diba? 612 plus 312. The sum is 924. Okay. Sa kanilang dalawa, 612 and 301, i-copy yung smaller number na naman. So, 312 times. Ganun din. So, ilang 312 ba? Diyan sa 612. So, 312 plus 312, 624. Nako, lumagpas. Hindi siya pwedeng gamitin. Once lang pa rin. Once pa rin yung 312. Okay? Then, ano ang idagdag natin or ilan ang idagdag para maging 612? So, 612 minus 312. So, 0, 0, 300. Okay. Then, copy the smaller number, which is 300. Okay, 300. So, obvious, no? 312 versus 300. So, syempre, isa lang yan. Tapos, dagdagan natin ng 12 para magiging 312. Okay? Copy na naman yung smaller number. Hanggang sa humantong tayo sa 0. So, sa 12, ilan ba dyan ang 300? Sa 300, ilan dyan ang 12?
Okay? Ilan dyan ang 12? So, parang malaki-laki na yung 300, no? Kung mag-plus pa ako. So, piniprefer kong i-multiply na lang, be? 12 times bit. Kung 10, di syempre 120. 120 yan. So, halimbawa, siguro, possible ito, mga 12 times 30. Ay, umabot na siya ng 360. Hindi na. Siguro mga 12 times 28 siguro. Okay? 16, then 9, and then 4, 6, okay, 13, 336. Eh, sumobra pa rin. Siguro pwede siya. 12, dito ko ilalagay. 12 times, ano siguro? 22. Tingnan ko lang. 4, 2, 4, 2. Ay, ano pa lang? 264. Kulang naman. Ito ba? 12 times 24. Try ko lang. So, 8, then 4, and then 4, and then 2. 288. Kulang pa. Parang 25 yata. Okay, 12. Okay, wait. I-erase ko muna to kasi parang nakaka-distract na sa beauty ng ano natin, solution. Okay, try ko yung 12 times 25. 10, 6, 4, 2. Oh, 300. So, ibig sabihin, kung ipag-plus mo ang 12, 25 times, or 12 times 25, ang product is 300. Ibig sabihin, 25 pala na 12 para maging 300. So, ilan ba ang sobra? May kulang ba or sobra? Wala namang kulang, di ba? Kasi 12 times 25 is 300 man. Meaning, wala nang sobra, kaya lagyan natin ng 0. Since 0 na yan, your GCF is, change ko yung color, ito yung GCF natin. Yan, your GCF is 12.